And parang yung iba sa inyo guys, feeling ko numbed na actually, no? So eto, heartbroken. Yes, your heart is broken mga kapiksi, pero hindi ko na nararamdaman yung pagiging desperate nyo sa isa't isa, yung pagiging desperate na ayusin yung relationship. Ang nakikita ko dito guys is actually parang gusto nyo na mag-move on dito sa relationship na to, because parang nandun na yung acceptance guys, no? And parang gusto nyo na lang magsimula ulit ng panibago. It's either with a new person, mga kapiksi, kung hiwalay na kayo, parang gusto nyo na magsimula with a new person and tanggapin na lang na tapos na itong relationship na to. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly love scope. Silip sa pag-ibig kapalaran guys para ngayong April para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Pagdating sa love reading guys, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles mga kapiksi. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. So ito yung so ito yung mga energy surrounding your situation mga kapiksi. For some of you, pwedeng yung iba sa inyo guys, pwedeng tapos na tong relationship na to, no? And pwedeng you're still grieving mga kapiksi. There's a lot of negative energies dito, no? So pwedeng galit kayo sa person nyo, pwedeng magkagalit kayo, pwedeng broken hearted kayo parehas. May mga pwedeng nag-break na kayo mga kapiksi, as in hiwalay na, and nandun pa yung galit, anger, hatred, resentment, grudges, no? Lahat na ng negative emotions na pwede nyong ma-experience or maramdaman. Yung iba sa inyo parang you're feeling lost, and there's also like a lot of questions sa isip nyo, no? Parang iniisip nyo bakit nangyari to, bakit naghiwalay, bakit hindi na niya ako mahal, yung mga ganun, yung mga usual na bakit, no? Kapag nagbe-break or naghihiwalay. O kaya naman pwedeng hindi kayo break pero hindi na kayo nag-uusap, no contact, ghosted, ganyan, and parang kayo, I'm sensing na yung iba sa inyo parang ginawa nyo na ang lahat para dito sa relasyon na to, pero parang wala pa rin, hindi pa rin na-fix yung relationship. And at the same time, nandun din yung pagka-miss, no? It's either nami-miss nyo yung person nyo or nami-miss nila kayo, or pwedeng parehas. Kahit na may mga galit, no? Kahit na may mga galit na nandyan, pero hindi pa rin maikaila sa inyo na nami-miss nyo pa rin yung isa't isa, or baka nami-miss nyo yung mga happy memories na meron kayo with this person, mga kapiksi. Pwedeng tinitingnan-tingnan nyo yung mga picture nila or mga pictures nyo together, ganyan. So, may mga ganong stage kasi syempre minsan kapag naman nag-break, no? Kahit na galit na galit kayo, di ba? Hindi pa rin maiwasan na minsan naisip nyo yung person nyo, and parang nababalik yung mga old memories, lalo na pag nakikita yung mga pictures, especially nowadays dahil digital na lahat, di ba? Lahat, isang pag-open mo lang ng cellphone mo, makita mo na yung mukha niya. Sometimes naka-post pa sa social media, di ba? So, yung mga gano'n na parang bigla na lang, may mga times na bigla na lang naiisip nyo sila kahit galit kayo sa kanila. So, yeah. It's normal mga kapiksi, we're only humans, no? Tao lang tayo, kaya natural lang na may mga ganong klaseng emosyon tayo mga kapiksi. So comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa love energies na yan. Tingnan natin guys kung ano yung ganap sa love life nyo. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Pangalawa, meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So sa mga interesado mga kapixie, mag-send lang kayo ng email sa pinaypixietarot@gmail.com. So, Cancer guys, kaya represent ng King of Cups sa ating spread. Ito yung ating love energy mga kapixie. Meron din dito ang presence ng another water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. So, for some of you, maaaring may water element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another water sign. So, dito guys, ito na yung lahat ng panlalamig, lahat ng conflict, lahat ng disappointments na pwedeng lumabas, no, sa relationship mga kapixie. Yeah, so ganun yung nararanasan nyo with your partner or specific person. So, dito guys, parang nakikita natin na magkatalikod na kayo ng person nyo, mga kapixie. Ibig sabihin parang tinalikuran nyo na yung isa't isa. Meron na ditong emotional detachment. There's a lot of coldness. Pwedeng hindi pa kayo hiwalay ng person mo. May mga ganun guys, no, na hindi pa sila hiwalay ng person nila, pero emotionally nakadetach na, hindi na nag-uusap. And for some of you, pwedeng ganun yung na-experience nyo. And parang yung iba sa nyo guys, feeling ko numbed na actually, no. So eto, heartbroken. Yes, your heart is broken mga kapixie, pero hindi ko na nararamdaman yung pagiging desperate nyo sa isa't isa, yung pagiging desperate na ayusan yung relationship. Ang nakikita ko dito guys is actually parang gusto nyo na mag-move on dito sa relationship na to, because parang nandun na yung acceptance guys, no, and parang gusto nyo na lang magsimula ulit ng panibago. It's either with a new person, mga kapixie. Kung hiwalay na kayo, parang gusto nyo na magsimula with a new person and tanggapin na lang na tapos na itong relationship na to. And kung kayo naman ay hindi pa hiwalay nitong person na to for some reason, parang gusto nyo na lang magsimula na sarili nyo na lang yung iisipin nyo, hindi nakasama itong person na to. May mga times na naiisip nyo pa yung mga disappointment sa relationship kasi very cold no? As in very cold mga kapixie. Parang mas malamig pa sa yelo yung trato nyo sa isa't isa nitong person na to guys. Feeling ko ganun na rin yung feeling ko nauna sila na itrato ka ng ganito, tapos parang sinuklian mo na lang din na ng ganun, kasi the more na parang you're trying to fix the relationship tapos hindi naman sila nag-e-effort, parang feeling ko bumababa yung tingin nyo sa sarili nyo. Guys, kaya parang nag-decide na rin kayo na, sige, kung ayaw mo akong kausapin, edi hindi na rin ako makipag-usap sa'yo. Kung ano na lang yung gusto mo, sige, bahala na. Pero, I won't lose myself. Parang ganun. Hanggang ganito na lang yung pwede kong i-tolerate. Hindi na ako magmamakaawa sa'yo. So, ganun yung nakikita natin dito. Na parang, hindi sila nag-e-effort na ayusin. So, hindi ka na rin nag-e-effort na ayusin. Hindi ka rin naghahabol dun sa person mo. So, let it be, di ba? Let it be. Let it be. Parang gano'n na lang yung nangyayari dun sa relationship nyo. And you're focusing on yourself, mga kapixie, no? Gaining all the confidence na nawala sa inyo. Kasi natamaan kayo guys, no? Dun sa ganitong klaseng relationship, sobra yung impact sa inyo na parang dumating kayo sa point na sinisi nyo yung sarili nyo, anong kulang sa akin, anong mali, anong nagawa kong mali, bakit ganito, ba't ganyan. So, you're trying to rebuild yourself now. Ibig sabihin, bumabangon ulit kayo and fino-focus nyo yung sarili nyo yung energy nyo sa sarili nyo, especially sa mga bagay na pwede yung pagkakitaan, like trabaho or negosyo. Parang doon na lang nyo fino-focus yung attention nyo. So, doon sa bagay na yun, nag-e-excel kayo, mga kapixie. And that's you being responsible, no? Parang, kumbaga parang, hindi mo yung ginagawa para gumanti ka dun sa person mo. Pero, ginagawa mo yun para maging responsible ka sa sarili mo, kasi you realize kung ano yung worth mo, mga kapixie. And nakaka-move on na kayo dito sa mga doubts and fears nyo guys. Pero
Ibig sabihin, yung mga duda nyo, yung mga takot nyo, yung iba sa inyo guys, parang na-overcome nyo na rin yung fear of rejection. Kasi most of the time, kapag hindi na tayo pinapansin ng mga person natin, natitrigger yung ating mga fear of abandonment, fear of rejection, di ba? Takot tayo na iwanan tayo, takot tayo na hindi nila tayo pansinin or what. Pero kayo, na-overcome nyo na sila. Ibig sabihin, tapos na kayo din sa period na yon. So, pwedeng long time na tong nangyayari sa inyo kasi nandun na parang na-accept nyo na. Although, may mga times na naiisip nyo pa na what if maging okay ulit kami, what if mag-reconcile kami, what if magkabalikan kami, what if maging maayos kami, no? Parang iniisip nyo kung tatanggapin nyo pa ba or hindi yung person. So, may mga ganong klaseng hanash kayo sa isip nyo, mga kapiksi. Pero, as of now, whether nandyan siya or wala siya, it's okay para sa inyo, no? Kung bumalik siya, it's okay, it's fine. Pero, again, parang magdadalawang isip na kayo dun sa time na yon. But as of now, kahit wala siya, parang okay lang din sa inyo, mga kapiksi. Okay? So, comment down below, Cancer, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. You are a strong, independent person. Kaya nyo yan, mga kapiksi. Okay? Alright. So, tingnan natin yung additional message pa, Cancer, para sa inyo. Playfulness, no? Laruin lang, mga kapiksi, kung in a relationship pa kayo nitong person na to, guys. If ever na, alam mo yon, dumating yung time na mag-usap ulit kayo, or makapag-reconcile siya, gaangan nyo lang, guys. Huwag nyo lang masyadong dramahan. Alisin nyo na yung mga drama sa relationship nyo, kasi sino ba naman may gusto ng relationship na madrama? Ayaw natin yon. Gusto natin masaya lang, happy lang, 'di ba? Kilig lang, sweet lang. So, ganun lang dapat, mga kapiksi. Huwag masyadong seryosohan, huwag masyadong bakit mga yung mga ganun. Wag na tayo sa mga ganun. Masakit sa dibdib, guys, lalo na pag mga no, sa mga palabas na no. Ayoko ng mga ganung klase kasi masakit sa dibdib masyado. Dapat happy lang, guys, ganyan. Okay? Alright. So, yeah, comment down below, Cancer, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. For more tarot readings, mga kapiksi, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.